Lord. Praise the Lord. At tayo po maminamahal, dumako na po maminamahal sa malagang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay ang pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ito po ay dadalhin po ng ating beloved co-preacher, beloved brother, Dante Bada. Tayo po ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, beloved brother Edsel Calendasyon. Po natin nilang Diyos maminamahal. Hallelujah. Palakpakan natin minsan pang ating pinakamamahal na Jesus at sa pagkakataong ito maminamahal tayo po ay sama-sama dumalangin sa ating dakilang Diyos para po sa pag-aaral sa salita ng ating pinakamamahal na Pinoon. Praise the Lord. Hallelujah. Mapagpala naming Ama sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami po ay patuloy nagkapasalamat, naglalahat at nagkaparangal sa dakilang pangalan sa patuloy na kalayaan ay pinagkakalumos sa amin upang makapagpaabot kami ng aming pagkapasalamat dakilang Ama. Maraming salamat po sa paglangis sa bawat bahagi at yugtong banal na gawain mula sa pag-open ng MC, pag-awit ng Diyos po sa solingsong, maging sa mga patutuo, sa awitin, beloved choirs, sa pagkilos at kamatama sa presensya. Maraming salamat. Maging sa pagkapaliwanag, sa pagkibigay, sa pagkakalam ng mga kapatiran, maraming salamat. Ikaw patuloy magpala ayon sa mga dakilang pangako, mahal na Panginoon. Sa uling bahaging ito, ang pag-aaros yung salita, siyang malit na lingkod, hindi ako rapat-dapat, ni sumambit man lamang yung dakilang pangalan, Ama, sapagkat ako ito ang mahinang o samasan nito. Alang-alang siyang mga anak, gamitin mo lamang ako, daluyan Espiritu ko pala. Ang labing ito sa simpleng pangungusap kasama kapangibag, pag-ibig, siyang motong siyang malabi. Patuloy mapatibay, mapalago pa na ng palataya. Saan kami nagkamali, nagkasala, espesyal siyang malingkod. Patawarin po kami, pagpalain mo kami hanggang sa matapos sa pag-aaral. Hallelujah, sumaamin ang iyong kahabagan. Malapunan sa lahat ng maabot ng tinig ito, pagpalain mo dakilang Ama sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Minsan namin sinasaway lahat ng oras ng hindran sa sitan mo right now. In mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Urihin ang ating diglang Diyos, may naman, tayo po yung makabalik sa ating mga puan, kaya ang pinakamataas na pagpupuri at pagpaparangal at pagdadakila at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamalapan ng Jesus, ang ating dakilang Diyos na buhay. At ganyan po ang ating pagbibigay ng doble paggalang at respeto sa ating mga magulang sa Panginoon, sa lahat ng kanilang mga beloved children at ngayong pamilya, at ang ating patuloy na pag-alaala sa mga ginintuan turo at aral ng ating beloved Evangelist Willis Almeida, beloved Assistant Pastor Linus Almeida, na kailanman niyo po natin makakalimutan, praise God, at sa lahat ng ating mga kapamanggaw at mga katuwang kabalikat sa pagtagod sa banal gawain sa pangasiwa ng ating beloved preacher, at sa inyo pong lahat, ating ginigiliw at inibig kapatiran, isang mapagpalang hapon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang ating dakilang Diyos, may namahal. Kaya sa hapong ito, nasa huling yugto na po tayo ng ating banal na gawain. Hallelujah. Magbukas po tayo ng ating mga Biblia at tayo po tumalakay ng ilang mga talata sa banal na kasulatan. Siyang magiging pagkain ng ating mga nagugutom na kaluluwa. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya dito po tayo mga minamahal sa unang talata. Aklat Sulat ni Moises, mga minamahal, sa aklat ng Henesis, Kapitulo 19 o 18, versikulo 10 hanggang 14. Ibang likod lang po muna ang magbasa, purihin ang ating dakilang Diyos, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Henesis Kapitulo 18, ang talatay 10, ang sabi ito, at sinabi niya, walang salang di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon ng taong darating. At narito't si Sarah na iyong asawa ay manganganak ng isang lalaki at narinig ni Sarah sa pintuan ng tulda na nasa likod niya si Abraham at si Sarah. Ngayon ay matanda na at tapos na sa panahon at tinigilan na si Sarah ng kaugalian ng mga babae. At natawa si Sarah sa kanyang sarili na sinasabi, magkatapos na ako'y tumanda, magtatamo ako ng kaligayahan at matanda na rin pati ng Panginoon ko. At sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah na sinasabi, tunay na kanya, kayang ako'y magkaanak, na matanda na ako, may anumang bagay kayang
mahirap sa Panginoon. Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo. Sa taong darating at si Sarah ay magkakanak ng isang lalaki. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At pakihanda po sa kasunod na talata na ating babasahin mamaya, ating Isaiah chapter 26 verse 4 up to 5. Dito po mga minamahal, makita natin kung paano po binigyan ng pag-asa si Abraham at saka si Sarah. Dito po tayo usad sa ating po pagtalakay ng mga talata sa banal na kasulatan tungkol po sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. The omnipotent God. Everybody say amen. Mga minamahal, kung titingnan natin sa buhay ni Sarah at saka ni Abraham, pinangakuan sila na magkakaanak at magiging isang bansa o magkakaroon sila ng angka na kasing dami ng buhangin sa baybayin o kaya mga bituin sa kalangitan. Pero lumao ng panahon, ang inaasahan ni Abraham at saka ni Sarah ay tila baga ang kanilang pag-asa ay naglalaho. Amen. Pero, subalit datapwat, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, binigyan sila ng assurance ng ating pinakamamahal na Panginoon na magkakaroon nga. Ang sabi ng Biblia, si Abraham at saka si Sarah, o si Sarah mga minamahal, ang kanyang edad mag-iisang daan na. Sa ating panahon, mga minamahal, ngayon, 50 pa lang ang edad, wala nang pag-asa magkaanak. Amen? Lalo na kapag umabot na ng 60, mas lalong nawawala pang-asa, 70, patay na ang pag-asa na magkaanak. Pero si Sarah, umabot ng almost 100 years. Pero, ang pangako ng Diyos ay patuloy ibinibigay sa kanila na matutupad. Everybody say amen. Kaya nga ng time na yon, mga minamahal, ang sinasabi ng mahal na Panginoon, kay Abraham habang sila'y nag-uusap, ang sabi dito, mga minamahal na binibigyan ng assurance si Abraham nang sabi, bagamat si Sarah at si Abraham ay, ang sabi ito, si Abraham at si Sarah ngay ay matanda na at lipas na sa panahon at tinigilan na si Sarah ng kaugalian ng mga babae. Yan po yung mga minamahal yung monthly period. Wala na. Ibig sabihin, nag-menopause na. Ibig sabihin, pag mag-menopause na, wala na po yon. Wala nang pag-asa magkaanak. Amen? Pero sa buhay ni Sarah at saka ni Abraham, dahil ang Diyos ay sumasa kanila, ang lahat ng bagay na imposible ay naging posible. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Kaya, habang nagsasalita ang mahal na Panginoon o ang anghel ng Panginoon, ang sabi, at natawa si Sarah sa kanyang sarili na sinasabi, pagkatapos na ako'y tumanda, magtatamo ako ng kaligayahan at matanda na rin pati ng Panginoon ko. Sapagkat talagang matanda na, mga minamahal. Ngunit sabi nga po, wala pong imposible sa Diyos sapagkat ang Diyos ay siya ang makapangyarihan sa lahat. Everybody say amen. Kaya sinabi ni sa 13, at sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah na sinasabi, tunay kayang ako'y manganganak
na matanda na ako. Kaya sabi ng Panginoon, ang sabi, may anumang bagay kayang mahirap sa Panginoon. Sa taghanang panahon, ay babalik ako sa iyo. Sa taong darating, at si Sarah ay manganganak ng isang lalaki. Ng Diyos, naganap po ba? Wala. Naganap. At tayo po ay nagmula sa lahi ni Abraham. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang dugo na nananalaytay, maminamahal sa atin, dugo ni Abraham. Bakit? Sapagkat tayo po yung kumilala sa mahal na Panginoon. Gaya ng pananampalataya, may pananampalataya sa Diyos. Ang Diyos ni Abraham at ang Diyos natin ngayon, siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nag-iisa at hindi nagbabago. Everybody say Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, noon pa man, lumang tipan sinabi na walang imposible sa Diyos, walang bagay na mahirap sa Diyos. Mga minamahal, sa panahon na yon, mga minamahal, bagamat mismo si Sarah ay nawala ng pag-asa, subalit sapagkat sinalita ng mahal na Panginoon, nangyari sa edad niya, at nagkaanak nga siya. Amen? Na ito po ay si Isaac. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung maalaala natin, marami po mga ano po ang nangyari sa buhay ni Sarah, mga minamahal, na nawalan siya ng pag-asa kaya gumawa siya ng sarili niyang paraan. Na iniisip niya, nakalimutan na siya ng Diyos, nakalimutan ang pangako ng malapang, gumawa siya ng paraan, mga minamahal, bagamat masakit sa kanya, kalooban, gumawa siya ng paraan. Para lang, inisip niya na magkaroon ng katuparan, mga minamahal. Isinakripisyo ang kanyang sarili, mga minamahal, kahit masakit para sa kanya, gumawa siya ng paraan. Na ibinigay ang kanyang alipin kay Abraham para magkaroon ng anak si Abraham. Pero hindi yan ang plano ng mahalapon. Ang pangako ng Diyos, magmumula sa sinapupunan ni Sarah ang ipinangakong anak. At ito po yung naisa katuparan at doon po ipinanganak si Isaac sa sinapupunan, nagmula ni Sarah si Isaac. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At mga minamahal, sa katandaang yaon, nagkaanak sila. Yan po ang bugtong anak ni Abraham, si Isaac. Subalit, sinubok pa rin ang kanilang pagtitiwala sa malapang kung nananalig po ba sila sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa dumating ang time na naging bata na si Abraham, si Isaac, mga minamahal. At sinubok ang pagtitiwala ni Abraham sa Panginoon. Ang sabi niya, pumunta ka sa bundok, mag-alay ka, ialay mo sa akin ang iyong anak. Pero si Abraham talagang totoo ang pananalig sa Diyos. Amen. Sumunod siya hanggang sa sandaling pagkakataon na kanya nang iaalay si Isaac. Nagtatanong ang bata, Ama, bakit may dala tayong apoy, may dala kang itak, pero nasaan ang susunugin na alay? Pero anong sagot ni Abraham? God will provide. Hindi niya alam na siya pala ang iaalay. Ang bata. Amen. Subalit, nang tinugon at sinunod ni Abraham ang utos ng Panginoon, sasaksakinan lang ang bata para ialay. Nagkatotoo ang sabi ni Abraham na God will provide. Sinubok lang ang kanyang pananampalataya, kaya kanya nang sasaksakin ng bata para ialay. Ang sabi niya, Abraham, ang sabi niya, narito ako, Panginoon. Ang sabi niya, huwag mong saktan ang bata. Nakita ko ang iyong katapatan.
Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Uulitin ko po, ang Diyos ni Abraham at ang Diyos natin ngayon ay walang pagkaiba. Siya pa rin ang Diyos na hindi nagbabago, na siya ang makapangyarihan sa lahat. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya paglingon ni Abraham, nandoon ang isang tupa na nakahanda para ialay. Kaya, sinubok lang ang pagtitiwala ni Abraham. Kaya minsan dumating sa ating buhay ang mga pagsubok, mga minamahal. Hindi po ibig sabihin pinabayaan tayo ng malapan o paman, kundi sinusubok lang kung hanggang saan tayo magtatapat sa mahal na Panginoon. Hanggang saan tayo magtitiwala sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Sapagkat mula noon hanggang ngayon, ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya pa rin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Everybody say amen. Isaiah chapter 26, verse 4 up to 5. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 26, versikulo 4 hanggang 5. Hallelujah. Sa 4, magsitiwala kayo sa Panginoon magpakailanman, sapagkat nasa Panginoong Jehovah ang walang hanggang bato. Sa 5, sapagkat ibinaba niya sila na nagsisitahan sa itaas, na mapagmataas na bayan. Kanyang ibinaba hanggang sa lupa, kanyang ibinagsak hanggang sa alabok. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. God bless you sa ating beloved Bible reader. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ano po ang iminumungkahi sa atin dito? Ang sabi, mga minamahal, na magtiwala tayo sa Panginoon magpakailanman, sapagkat nasa Panginoong Jehovah ang walang hanggang bato. Ibig sabihin, mga minamahal, wag po magbago ang ating pagtitiwala sa ating dakilang Diyos, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagbabago. Ito po'y inuwi sa New Testament, ang Diyos natin, siya pa rin ang Diyos na hindi nagbabago. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Everybody say amen. Kaya ang sabi, magtiwala tayo sa Kanya, sapagkat nasa Kanya ang walang hanggang bato. Ibig sabihin, ito po yung kaligtasan. Hindi po yung bato ni Darna. Ang tinutukoy dito, siya po yung bato ng kaligtasan. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ang makapagbibigay ng tunay na kaligtasan at kanino mang pangalan at wala ng iba na ibinigay ng siro ng langit na sukat ikaligtas, kundi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya nga ang sabi, sapagkat ibinababa niya sila na nagsisitahan sa mataas na mapagmataas na bayan, kanyang ibinababa hanggang sa lupa. Kanyang ibinagsak hanggang sa alabok. Kung mananatili tayo, nagpapasakop sa kalooban ng ating dakilang Diyos, patuloy natin mararanasan ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, ang sabi nga dito, sa mga nagmamataas at nandoon sa matataas na lugar, mapagmataas na bayan, ay ito po ay kanyang ibabagsak. Amen? Ibabagsak niya sa lupa, hanggang sa lupa ang sabi ito, at ibabagsak hanggang sa alabok. Ngunit, ang mga nagpapasakop, nagpapakumbaba sa kalooban ng ating dakilang Diyos ay itataas ng mahal na Panginoon sa tamang panahon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. So, kung ating po pag-aramain ng mga minamahal, minsan mayroon tayong ilinalagay sa ating pulpito, yung the fountain of life. Amen? Jesus is the fountain of life. Ano po ba ang ilinalarawan doon? Bukal. Na kahit ang tubig, gaano kalakas ng pagbukal pataas, babalik yan pababa. Amen po ba? Kung saan may pinakamababang lugar, doon yun dadaloy at doon mananatili. Amen po ba? Ano po ang ibig sabihin? Hinahanap ng mahal na Panginoon
yung pusong totoong nagpapakababa, nagpapakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos at doon siya nananahan. Everybody say Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya, ang sabi ng Biblia, magpasakop tayo sa makapangyarihang kamay ng Diyos at sa tamang panahon, tayo'y Kanyang itataas. Pag taas sa mali, Panginoon, kapag ikaw ay tinas na ating Diyos, walang sino man pwede magbagsak sa iyo. Magtiwala ka sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Pagtitiwala na walang pagbabago, walang limit na panahon. Everybody say Amen. Sa panahon ng pagpapala, sa panahon ng pagsubok, ang ating pagtitiwala sa Diyos, kailangan hindi magbago. Everybody say Amen. Kaya magsitiwala kayo sa Panginoon magpakailanman, sapagkat nasa Panginoong Jehova ang walang hanggang bato. Ito po, inuulit natin, bato ng kaligtasan. Nang sabi nga, minsan natin mga pag-aaral, itong batong panulok, mga minamahal, ito na itinakwil ng marami, subalit ito po yung naging pangulong panulok. Everybody say Amen. Na kung saan mga minamahal, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. Sabi nga, ulitin natin, na walang ibang ibinigay na pangalan sa silong ng langit na sukat na ikaligtas, kundi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say Amen. At kanino man iba ay walang kaligtasan, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So magpatuloy po tayo mga minamahal from the book of St. Matthew chapter 19 verse 26. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 26, versikulo 4 hanggang 5. Hallelujah. Sa 4, magsitiwala kayo sa Panginoon magpakailanman, sapagkat nasa Panginoong Jehova ang walang hanggang bato. Sa 5, sapagkat ibinaba niya sila na nagsisitahan sa itaas, na mapagmataas na bayan. Kanyang ibinaba hanggang sa lupa. Kanyang ibinagsak hanggang sa alabok. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. God bless you sa ating beloved Bible reader. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ano po ang iminumong kahit sa atin dito? Ang sabi, mga minamahal, na magtiwala tayo sa Panginoon magpakailanman, sapagkat nasa Panginoong Jehova ang walang hanggang bato. Ibig sabihin, mga minamahal, wag po magbago ang ating pagtitiwala sa ating dakilang Diyos, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagbabago. Ito po'y inuwi sa New Testament, ang Diyos natin, siya pa rin ang Diyos na hindi nagbabago. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Everybody say Amen. Kaya ang sabi, magtiwala tayo sa Kanya, sapagkat nasa Kanya ang walang hanggang bato. Ibig sabihin, ito po yung kaligtasan. Hindi po yung bato ni Darna. Ha? Ang tinutukoy dito, siya po yung bato ng kaligtasan. Everybody say Amen. Everybody say Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ang makapagbibigay ng tunay na kaligtasan at kanino mang pangalan at wala ng iba na ibinigay ng siro ng langit na sukat ikaligtas, kundi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say Amen. Kaya nga ang sabi, sapagkat ibinababa niya sila na nagsisitahan sa mataas na mapagmataas na bayan, kanyang ibinababa hanggang sa lupa. Kanyang ibinagsak hanggang sa alabok. Kung mananatili tayo, nagpapasakop sa kalooban ng ating dakilang Diyos, patuloy natin mararanasan ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, ang sabi nga dito, sa mga nagmamataas at nandoon sa matataas na lugar, mapagmataas na bayan, ay ito po ay kanyang ibabagsak. Amen? Ibabagsak niya sa lupa, hanggang sa lupa ang sabi ito, at ibabagsak hanggang sa alabok. Ngunit,
ang mga nagpapasakop, nagpapakumbaba sa kalooban ng ating dakilang Diyos ay itataas ng mahal na Panginoon sa tamang panahon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! So, kung ating po pag-aramain ng mga minamahal, minsan mayroon tayong ilinalagay sa ating pulpito, yung the fountain of life. Amen? Jesus is the fountain of life. Ano po ba ang ilinalarawan doon? Bukal. Na kahit ang tubig, gaano kalakas ng pagbukal pataas, babalik yan pababa. Amen po ba? Kung saan may pinakamababang lugar, doon yun dadaloy at doon mananatili. Amen po ba? Ano po ang ibig sabihin? Hinahanap ng mahal na Panginoon yung pusong totoong nagpapakababa, nagpapakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos at doon siya nananahan. Everybody say Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya, ang sabi ng Biblia, magpasakop tayo sa makapangyarihang kamay ng Diyos at sa tamang panahon, tayo'y Kanyang itataas. Pagtaas sa mahal na Panginoon, kapag ikaw ay tinas na ating Diyos, walang sino man pwede magbagsak sa iyo. Magtiwala ka sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Pagtitiwala na walang pagbabago, walang limit na panahon. Everybody say Amen. Sa panahon ng pagpapala, sa panahon ng pagsubok, ang ating pagtitiwala sa Diyos, kailangan hindi magbago. Everybody say Amen. Kaya magsitiwala kayo sa Panginoon magpakailanman, sapagkat nasa Panginoong Jehovah ang walang hanggang bato. Ito po, inuulit natin, bato ng kaligtasan. Nang sabi nga, minsan natin mga pag-aaral, itong batong panulok, mga minamahal, ito na itinakwil ng marami, subalit ito po yung naging Pangulong Panulok. Everybody say Amen. Na kung saan mga minamahal, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. Sabi nga, ulitin natin, na walang ibang ibinigay na pangalan sa silong ng langit na sukat na ikaligtas, kundi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say Amen. At kanino man iba ay walang kaligtasan, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So magpatuloy po tayo mga minamahal from the book of St. Matthew chapter 19 verse 26. Ang pangako ng Diyos ang magpatuloy, magtiis hanggang wakas, siya ang maliligtas. Everybody say Amen. Hindi sinabi ng pinaghimalaan, siya ang maliligtas. Kundi ang sinabi, ang magpatuloy o magtiis hanggang wakas, siya ang maliligtas. Kaya kahit walang himala nga nagawa sa iyo, kahit walang milagro, walang anumang bagay nga naganap sa iyo, nagpatuloy ka, sinunod mo ang kalooban ng Diyos, tiyak may kaligtasan ka, sapagkat iyan ang pangako ng ating dakilang Diyos. Pagdating ng araw, hallelujah, ipagkakaloob ng Diyos ang pangako, ang putong ng buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lucas Kapitulo 1, 37. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, 1, versikulo 37. Sapagkat walang salita mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating Bible reader. Tunay at tapat ang pangako at ang salita ng ating dakilang Diyos. Walang salita na mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Dahil salita ng Diyos, ito po ay mabisa. Ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, tapat at pwede natin sandalan at sandigan sapagkat ito'y punong-puno ng kapangyarihan. Ang pangako ng Diyos, tapat at ito'y isa sa katuparan, hindi gaya ng pangako ng tao, madalas napapako. Everybody say Amen. Lalo na kapag dumarating ang mga eleksyon. Kaliwat kanan ang mga pangako ng mga politician. Amen?
Mga tao nangangako, kahit hindi kailangan tulay, pangakuan, lalagyan nating tulay. Paano lalagyan ng tulay? Wala naman ilog. Lalagyan natin ng ilog. So, imposible. Pero kapag Diyos ang nangako, pag imposible, nagiging posible. Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya kapag tao nangako, napapako. Pero kapag Diyos ang nangako, isa sa katuparan at magaganap at mangyayari. Bakit? Sapagkat ang sabi, pagkat walang salita mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Second to the last verse. Gawa, Kapitulo 26, talatang 8. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 26, versikulo 8. Bakit inaakala ninyong ito'y hindi mapaniniwalaan kung binubuhay ng Diyos ang mga patay? Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, ating beloved Bible reader. Mga minamahal sa yugtong ito, bakit nasabi ito ni Apostol Pablo? Mga minamahal sa kanilang mga gawa, mga minamahal doon po, marami po kasi ang hindi naniniwala. Gaya pa rin ang ating panahon ngayon. Sabi niya dito, bakit inaakala ninyong ito'y hindi mapapaniwalaan kung binuhay ng Diyos ang mga patay? Binubuhay ng Diyos ang mga patay. Everybody say amen. Mga minamahal, madalas kasi sa tao, sabi na, to see is to believe. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, believe and you can see. Everybody say amen. Likas na mapag-alinlangan ang tao. So dito po, binibigyan din ni Apostol Pablo mula sa banal na kasulatan. Ang sabi niya, bakit inaakala ninyong ito'y hindi mapapaniwalaan kung binubuhay ng Diyos ang mga patay? Dahil imposible. Pero mayroon talagang mismo nakasaksi at nakakita na ang Diyos ay talagang totoong bumubuhay. Mismo yung abang lingkod, mayroon akong personal experience. Ako po'y nasa dako ng Northern Samar, sa Lawang, mga minamahal. Mayroon ako na isama na isang brother sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil naisama ko siya sa mga minamahal, at time na yun, nagkasakit, mga minamahal. Pagdating ko doon inuwi ko siya, diba, nagkasakit, pagdating doon sa Panginoon, lipas ng ilang linggo, mga minamahal, binawian ng buhay. Tinawag ako ng mga loved ones. Pagdating ko doon, confirm, patay, sapagkat may tali na yung tila. Di ba, minsan yung patay kapag talaga may tendency na dahil sa medyo yung kanyang buhay, bumubuka yung bibig. Para maisara, sumara, tinatalian yan. Mula dito sa baba, papunta dito sa anang ulo. So, ganun ang kanyang kalagayan. Ibig sabihin, konfirmado, patay na siya. Pero sa unat panalangin natin, beloved pastor, kinas out natin yung kamatayan. Pagkatapos na ipag-pray, within minute, bumangon yung patay. Humingi ng pagkain. Everybody say, praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, sabi ng mga pilosopo, bakit di kayo pumunta sa mga sementeryo, ipag-pray mo lahat ng mga patay doon? Ang Biblia nagsabi, mayroon talaga mga tao nakatakda. Panahon, may panahon para sa kanila. Pero ang kainaman lang, ang mga anak ng Diyos, pumikit man dito sa lupa, may pangako ang mahal na Panginoon na pagpikit natin dito, mayroon tayo panibagong pag-asa. Sapagkat mayroon totoong life after death. Ang ating nagilang Diyos, mga minamahal. Kaya tunay po, mga minamahal, hallelujah. Kaya sa panahon sabihin ng iba, kala ko ba'y magmamana kayo ng buhay na walang ganyan? Bakit ngayon yung inyong pastor, nauna na sa inyo, assistant pastor, mga minamahal. Ang Biblia nagsabi, kinakailangan talaga palitan yung ating katawan na may kasiraan upang ito po'y mapalitan ng katawan na wala ng kasiraan. Dalawang paraan ang pagpalit nito, mga minamahal. Pwede sa rapture at dadaan ang iba sa libingan. Ang nakakaalam, ang
ating pinakamamahal na Panginoon at siya lang ang nakakabatid ayon sa kanyang plano. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero tapat ang pangako ng ating nagilang Diyos, kung may dadaan sa libingan, may hindi naman dadaan sa libingan. Within twinkle of an eye, magbabago yung ating katawan. Itong katawan na may kasiraan, papalitan ng katawan ng walang kasiraan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kung imposible sa Diyos o imposible sa tao, sa Diyos walang imposible. Kaya nga, ang ating pamagat ng ating pag-aaral, omnipotent. Omnipotent God, mga minamahal. Makapangyarihan sa lahat at walang makakapantay sa kanyang kapangyarihan. Kaya kanino mang iba, walang tagapagligtas. At sino mang iba, hindi makapagbibigay ng buhay na walang hanggan, liban sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At walang sino man makapagpuprotekta sa iyo. Walang makapagbibigay ng kaligtasan, literal at pang-espiritual, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga sabi ng ating awitin, Lord, you're my pilot. You are the way. Teach me in the right way that I may not lost you. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lord, you're the only one who teach me and protect me. Without you, my sweet Lord, life could be useless in this world. Kung hindi natin makilala at masumpungan ang ating pinakamamahal na Panginoon, baliwala ang ating buhay sa mundong ito. Kahit sabihin mo pa mabuhay ka ng ilang milyong taon at pagkatapos niyan ibubulid sa impyerno ang iyong kaluluwa, ano ang pakinabang doon? Ngunit salamat lang sa Diyos na kahit may kaunting sakripisyo, mayroon pag-asa, langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ang sabi ng ating Lord, you're my pastor and I'm your sheep. If I go on wandering, just touch me. Lord, when I'm falling down, your mighty hand will lift me. Without you, my sweet Lord, life could be useless in this world. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lord, you're my life and my salvation. You die uncrucified just because of me. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hinubad ang kanyang pagka-Diyos, bumaba sa lupa at dumanas ng paghihirap para sa iyo at sa akin. Kaya ang sabi ng ating awit, without you, my sweet Lord, life could be useless in this world. Tayo po'y tumayong lahat at tayo po'y magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. I place my trust and find my glory, the power of the cross. Yes, amen. Hallelujah. Praise the Lord. In every victory, let it be said of me. Yes, amen. Hallelujah. Praise the Lord. The source of hope is Christ. Yes, amen. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure. Purihin ka, dakilang Diyos. By Hallelujah. His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but those trophies could not equal to the grace by which Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. in Christ alone.
power of the cross. Purihin ka dakilang Diyos. Hallelujah. Victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Galop. Hallelujah. Praise the Lord. Sa'yo, Jesus, magtitiwala sa pagsubok na aking daranasin. Yes. Hallelujah. Ako'y anak mong pinagpala, ang iyong lakas ang aking sandigan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. O Jesus, nais kong sa'yo ialay ang lahat sa buhay ko at lahat ng karangalan ay sa'yo iaalay. Sa'yo, Jesus, ang tiwala ko, gabay sa bawat sandali ng buhay ko. Ang bawat tagumpay sa pagsubok, O Diyos, ang lakas ko at pag-asa sa'yo, Jesus, ang tiwala ko, gabay sa bawat sandali ng buhay ko. Ang bawat tagumpay sa pagsubok, O Diyos, ang lakas ko at pag-asa sa'yo, Jesus, ang tiwala ko, gabay sa bawat sandali ng buhay ko. Ang bawat tagumpay sa pagsubok, O Diyos, ang lakas ko at pag-asa sa'yo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay, tapat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa ating patuloy yung pagtitiwala, paglagak, nagpag-asa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo mabibigo. Siya ang ating lakas. Sa Kanya tayo kukuha ng tagumpay. Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na kahit kung sa tao walang pag-asa, ngunit sa Diyos ay walang bagay na imposible. Kung inaakala ng mga tao walang kwentang ating ginagawa, nakakaisturbo. Pero sa katotohanan, malaking bagay itong ating ginagawa sapagkat ang Diyos na ating pinaglingkuran, siya ang tunay na may hawak ng ating buhay. Siya ang pwede makapag-alis, siya ang pwede makapagbigay. Hallelujah. Nakagaya po ng ating huling binasang talata, mga binamahal. Nang mga tao, nagkaroon sila ng agam-agam. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, bakit inaakala ninyong ito'y hindi mapaniwalaan kung binubuhay ng Diyos ang mga patay? Mga minamahal, napatunayan natin sa sapat ang mga tanda at prueba ebidensya. Kaya wala po tayo ibang gagawin kundi ang patuloy maglagak ng ating tiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Kanya lang tayo magtiwala at wala ng iba. Dahil walang ibang makapagbibigay sa atin ng assurance,
kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po dumako sa ating mga pangangailangan. Ano man ang ating mga kahilingan, ano ang ating mga pangailangan, patuloy natin ipagkatiwala sa ating dakilang Diyos. Sa sandaling ito, sama-sama tayo manalangin. Mga minamahal, itaas natin ating mga kamay. Hallelujah. Kung magawa natin lumuhod, lumuhod tayo. Huwag po tayo manatili sa ating upuan, kundi lumuhod tayo o kaya tumayo. At ating po itaas ang ating mga kamay, sama-sama tayo manikluhod sa harapan ng ating dakilang Diyos. Let us pray. Opo, mapagpala naming Ama sa makapangyarihang pangalan Diyos. Sa mga pagluhod at panalangin ng mga tao ng lisan, kami po patuloy nagpapakumbaba sa iyong banal harapan. Ipagpakalob mo po ang kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Minsan kami nagkukulang, nagkakamalit, nagkakasala. Minsan kami nag-aalilangan, mahal na Panginoon. Subalit, mahal na Panginoon, kami po muli lumalapit sa trombiya sa mga sandaling ito, ang aming mga pag-aalilangan, ang aming mga pagkukulang. Ihinihingi namin ng kapatawaran. Iabot yung pagpalang kamay, mahal na Panginoon. Hallelujah. Muli kami nagtitiwala sa iyo sa mga bagay na dapat tumagaw sa aming buhay. Ipagkalob mo po, mahal na Panginoon, ang kagalingan ng aming karamdaman, kalutasan ng aming problema. Itaas mo ang antas ng aming pamumuhay, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po kami, dakilang Ama. Dagdagan mo ang aming pananampalataya upang maging karapat-dapat kami sa iyo. Sumaamin ang iyong kahabagan, higit pang hawakan mo kami, mahal na Panginoon, na hanggang sa araw na iyong pagbabalik, patuloy kami tumibay, lumakas, mahal na Panginoon, upang kami magkamit ng iyong mga pangako. Pagpalain mo kaming lahat, dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sumaamin ang iyong kahabagan kasama ng aming mga kapitbahay, mahal sa lugar na ito. Hallelujah. Kung paano mo kami kinahabagan, iligtas mo rin po ang lahat ng aming mga kapitbahay, malabonon. Hallelujah, sa pangalan ng Jesus, bless us, O God, according to your goodness and mercy. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, bilang po itong kontak, ipatong po natin yung ating kanang kamay sa ating ulo at yung kaliwang kamay sa part ni may karamdaman. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay ating taas, may mga pagsubok, dalawang kamay ating taas, mga minamahal, at sabay-sabay natin palayasin ang lahat ng bumagabag sa ating paglilingkod. Isipin natin ating beloved pastor na siyang naglihan, sabay-sabay tayo manalangin. Praise the Lord, hallelujah. Opo, mapagpala namin Ama, through the prayer of our evangelist, Willis Lanamida, by the power of God, mighty name of Jesus, we come to cause of our sickness and diseases, infirmities, weaknesses, cast out in Jesus' name. Sickness be healed by Jesus, begin in the name of Jesus. Problem by the mighty name of Jesus. Hallelujah. Unbelief and cast out in Jesus' name. Be strong, be humble in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. We bless in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, tanda ng ating pagpapakumbaba at pananampalataya. Tayo po'y tumalon ng lahat, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Mula sa kibuturan ng mga po, sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you po. Dito nagtapos ang ating pag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos, pinakamataas na pagpupuri at pagkaparangal at pagluluwalhati ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, mga minamahal. We love you so much, but there is Jesus who loves you more and more. Magandang hapon po sa ating lahat. Purihin ang ating dakilang Diyos. At sa ating pagpapatuloy, tayo po'y dumako sa ating po mga announcement at ang buong pagkakataon ay pagkalob sa ating beloved preacher, beloved brother Iling Bilyasay.